Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Plansyado ng mga papeles ko, Dea. Okay ng lahat. Nakapirma na ako ng 2-year contract. Pwede pa raw ma-extend iyon. Depende sa akin, sabi ng agency na nag-place sa akin sa isang hospital sa Canada. Anong Kuya John Lloyd niya. Bigla na lang siyang nilapitan nito at parang walang anumang kinausap siya. Napaangat na mukha si Dea na makita niya si Berna na nanlalaki ang mga mata. Nasa campus sila. Maisa pa silang klase bago mag-uwian. Ano ba? Nagpapakwela ka ba? O nang-aasar na naman? Ang init ng ulo ng lola. Para i-remind ko lang naman po kayo na finals na natin pero parang hindi ka nag-e-exert ng effort na mag-review. Buntong hiningang isinagot niya rito. Ano na namang drama yan? Baka nakakalimutan mo. Accountancy ang course natin at hindi mass-comm. Numero at hindi mga eksena sa play ang dapat natupagin natin. Kaya tumigil ka na sa kaka-emote dyan. Aalis na siya, Berna. Sino? Umupo ito sa bench sa kinauupuan din niya. Si Kenito, lilipat na sila sa Subic next month. Nagpaalam na siya sa amin. Naku, at ang pagsintang pururot na naman pala niya ang dahilan kaya nag-e-emote. Bakit ba kasi pinagtsatsagaan mong gurang na iyon? Ang dami nagkakandarapang manligaw sa isa department natin. Pati nga sa mga taga-engineering, may nagtsatsaga ng ligaw sa iyo. Sa kanila mo na lang ibaling ang pansin mo. Ikaw kaya mapunta sa lugar ko. Tignan ko lang kung hindi ka rin magkakaganito. Hindi naman kagwapuhan na Kenito na iyon. Sobrang in love ka. Mas gwapo at mayaman dun si Edward. Estudyante rin sa universidad na pinapasukan nila ang lalaking tinutukoy nito. Nakita mo naman ng wheels, latest model, at lagi parang maraming datung. Ang Kenito mo, motorsiklo lang ang wheels. Hay, bakit ba kailangang hitsura, pera at kotse ang maging basihan para maging lovable ang isang tao? Alam mo namang hindi ako ganoon. Okay, wag na lang ganoong aspect ang tingnan mo. Si Kenito, almost 1 year na sa inyo, pero hanggang ngayon, pinahuhula ka pa rin kung may feeling siya sa iyo o wala. Samantalang si Edward, kahit siguro bakas mo'y hahalikan sa sobrang pagka-inlove sa'yo. Pero ano, binasted mo yung tao kasi iniisip mo, liligawan ka rin naman head na Kenito na iyon sa mga isa sa mga araw na ito. Oy, wala akong ganyang iniisip. Asus, ayaw para umamin. Halata ka naman. Kaya lahat ng mga manliligaw sa iyo, binabasted mo agad. Kasi ayaw mo magkaroon ng karibal si Kenito. Kumbaga, ikaw na humahawi ng daan para sa kanya at nang hindi na siya mahirapang manligaw pa. Yumuko siya para ikubli ang kanyang kalungkutan. Berna, kung ako na kaya manligaw sa kanya, kung dagukan na lang kaya kita. Nakakainis naman kasi, bakit pa sa kultura natin, hindi pwede manligaw ang mga babae? Kung aalis na kamo si Kenito, sigurado ako na makakalimutan mo rin siya. Umiling-iling siya. Ayoko siyang kalimutan. Bah, kung gusto mo maging miserable na lang ang feelings mo, di sumigi ka. Alam niyang may punto ito. Bakit nga ba siya magpapatuloy na magpapakamiserable sa isang pag-ibig na hindi naman matugunan? Kaya lang, ay matigas siguro ang ulo ng puso niya. Kung may ulo man iyon, si Kenito lang ang gustong mahalin niyon. Bawat araw na magdaan, ay parang gustong hilahin ni Dea pabalik. Tuwing may pagkakataong magkausap sila ni Kenito, kung maari lang na pahintuin muna niya ang paglipas ng mga segundo, magtagal lamang iyon. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan niya. Sabado noon, umaga, isang pulang pick-up truck ang huminto sa tapat nila. Iyon daw ang pagsasakyan ni Kenito ng mga gamit nito sa paglipat nito sa Subic. Nang makita niyang lumabas ng apartment si Kenito, bit-bit ang suitcase nito, nag-init agad ang sulok ng kanyang mga mata. Ganoon na lang ang pagpipigil niya mapaluha. Aalis na ako, Dea. Good luck na lang sa bagong assignment mo. Sagot niya hindi tumitingin dito.
Dea, magpapaalam na ako. Napatingin na siya rito dahil para inulit lang nitong sinabi kanina. Nakatutok ang mga mata nito sa mukha niya. Magkikita pa ba tayo? Iyon naman talagang gusto niyang tiyakin. Oo naman, kapag may panahon ako, papasyal pa rin ako rito sa inyo. Mag-iingat ka roon. Aniyang hindi na madugtungan dahil tutulo ng luha niya kung magsasalita pa siya. Dea, listen to me. Lumapit pa ito hanggang sa wala na yatang 3 dangkal ang layo nila sa isa't isa. Mag-iingat ako para sa'yo. Gusto ko sana mag-aral ka mabuti para matapos mong course mo. Do take care for me too, okay? Tumango siya kasabay ng pagpatak ng 2 butil ng luha. Maagap na pinahid nito ng mga daliri ang mga iyon. Gusto sana niyang yumapos dito. Ngunit nagkasya na lang siya sa pagpisel nito sa kanyang balikat at baba. Nasa terrace si Dea ng hapong iyon. Inaabangan niya ang pagdating ng papa niya. Dito siya magsasabi ng gusto niya mag-enroll ng summer class. Nauna na siya magsabi sa mama niya, ngunit hindi siya nito pinayagan. Pahihirapan lang daw niya ang kanyang sarili. Nangangayayat na nga raw siya ito at gusto pa niyang igugol sa pag-aaral ang 2 buwan na dapat na bakasyon niya. Hindi lang niya masabi sa mama niya na hindi hirap sa pag-aaral ang dahilan ng pangangayayat niya. Dinaramdam pa rin niya ang pag-alis sa kanila ni Kinito, lalo pa at hindi man lang ito sinasagot ang mga text messages niya. Tumawag lang ito minsan, landline telephone pa ang gamit nito. Iyon ay nung unang araw na wala na ito sa kanila. Sinabi lang nito na maayos ang quarter sa tutuluyan nito sa Subic. Ipinaalala rin ulit nito sa kanya na mag-aral siya mabuti. Hindi na nasundan pa ang tawag na iyon. Nagtatampo siya sa kanyang mama, ngunit matigas ang pasya nito. Kaya ang papa naman niyang susubukan niyang pagpaalaman. Mabuti ka pa, sisiw lang sa iyo ang midterms. Kami, nangangamot na doon sa terror na prof na iyon sa business math, daing ni Berna kay Dea. Nasa 2 taon at 2 semestre na sila nito. Kaklase pa rin niya ito sa ibang subjects. Siya naman ay may ilang subjects na advance sa 3 taon. Pasalamat na nga lang ako at nakuha ko ng subject na iyon last summer. Bakit nga pala absent kayo si Sam? Ani ang tinutukoy ay ang kaklase at ka-MU nito. Ewan ko sa isang yun, baka may PMS. Natawa siya. Mukhang nagka-LQ na naman kayo. Mabuti ngang wala siya. Maiimbyer na lang ako kapag dinedadman niya ako sa klase. Bakit ganun? Mas marami pa yata kayong pinag-aawayan kaysa pinagkakasunduan. Ano ba namang mutual understanding yan? Ewan ko nga ba? Nawawalan na rin kasi ako ng gana sa isang yun. Nahinto pag-uusap nila na makarating na sila sa tapat ng bahay nila. Biglang kumabog ang kanyang dibdib na makita niya isang motorsiklo sa gilid ng terrace nila. Ngunit pagtungtong pa lang nila ni Berna sa landing ng terrace ay biglang lumabas ang nakangiting bulto ni Kinito. Parang biglang naparalisa ang lahat ng facial muscles niya. Hi Dea, kumusta ka na? Lumapit ito at pinisil pa ang braso niya. Oh, hindi ka ba natutuwang makita ako? Wala nag-iba sa itsura ni Kinito. Sa loob ng maraming buwang hindi sila nakita. Hindi pa rin kumukupas ang feelings niya para dito. Labis-labis na excitement ang nararamdaman niya pagkakita rito. At hindi niya alam kung paano sasawatain ang pananabik na iyon. Maraming tao sa paligid nila, ngunit sa tingin niya ay silang 2 lamang ang naroroon. Hindi ka na nagsalita riyan. Nagtatampo ka ba sa akin? Dagdag na sabi pa ni Kinito na hindi pa rin siya makasagot. Hindi pa rin nababawasan ang ngiti nito. Dea, kumilos ka na riyan, pukaw ng mama niya. Si Berna na nag-serve sa ibang bisita. Itong si Kinito, hindi ka pa rin kumakain. Sabayan mo na. Opo ma. Nagpatiuna na siya sa buffet table. Sumunod naman si Kinito sa kanya. What's wrong, Dea? Usisa nito nang malayo na sila sa mama niya. Umiling siya. Kumusta ka na? Mukhang okay ka naman. Siguro masaya ka sa Subic. Tinitigan muna siya nito. Nasukat niya ikinailang. Naglihis siya ng tingin. Masaya lang ako dahil inilagay ako sa isip ko na maging masaya kahit may longing dito sa puso ko. Ibinalit niya rito ang kanyang tingin. Mas gusto ko pa rin dito, Dea. Mas masaya ako at mas kontento noong narito ako at araw-araw na nakikita ka. I wonder kung natatanggap mo mga text ko. Hindi ka kasi nag-reply kahit minsan. Sinadya ko talaga iyon. At oo,
Natanggap ko lahat ng text messages mo. Inabutan niya ito ng pinggan na hindi na nito dinugtungan ng sinabi. Natutuwa siya pero naiinis din. Para nagpapahagi na naman ito. Pero hanggang doon lang. Malabo pa rin sa kanya kung may gusto nga ba ito sa kanya o binibiro lang siya nito. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na siya umasa makikita pa sila. Umalis ito nang wala namang sinabi kung babalik doon. Ni hindi nga ito nagpaalam sa kanya. Basta kinawayan lang siya nito nang sumakay na ito sa motorsiklo. Nang gabing iyon, umiyak siya sa kanyang silid at sumumpang kalilimutan na niya si Kenito. Ilang araw bago sumapit ang 18th birthday ni Dea, ay tumawag ang Kuya John Lloyd niya. Nagpadala raw ito ng pera para sa debut party niya. Gusto nito maging engrande ang kanyang debut party. Ayaw na sana niya mag-celebrate. Wala naman siyang gana. Wala ang taong gusto niya makita sa espesyal na araw na iyon. Ang taong kahit sinabi niya sa sariling kalilimutan na niya ay hindi pa rin matanggal sa isip at puso niya. Pati nga si Berna ay excited na nagboluntaryong tutulong sa pag-host sa naturang event. Nagpatiano na lang siya upang hindi na magtanong pa ang kanyang mama. Natatakot din siya mag-usisa ito, lalo na at ilang ulit na rin niya napansin na lihim siyang pinagmamasdan nito. Kumpleto ng mga escort mo para sa cotillion at 18th roses. Sana naman ay gawin mong available ang sarili mo para sa practice, ani Berna. Lumiliban na ito sa klase dahil itong punong abala sa pag-iensayo ng mga kasali sa programa para sa debut party niya. May quiz pa kami sa Echo, sa susunod na araw na lang. Hay, ano ba? Hindi ka naman siguro ibabagsak ng prof mo kung minsan ka lang hindi makakakuha ng quiz. Iyon ang ibang kasali, uma-absent na rin sa klase nila, makapag-practice lang. Ano ba talaga ang problema at wala kang ganang pagandahin ng party mo? Hindi siya umimik. Mukhang numipis na pasensya ni Berna sa kanya. Kasalanan naman niya, aminado siya roon. Huhulaan ko. Ang pagsintang pururot mo na naman kay Kenito, no? Tama ba ako? Bumuntong hininga siya. Kilalang kilala talaga siya nito. Mula nung umatan siya ng wedding anniversary party ni na mama at papa, hindi na siya nagparamdaman lang. Regular naman ako nagtatext sa kanya. Hindi man lang siya nag-reply kahit isang beses. Sinasabi na nga ba Hay nako Dea, kalimutan mo na kasi siya. May sasama ako sa debut party mo na super gwapo at super hunk. Kasama rin siya sa mga magiging escort mo. I'm sure, kapag nakilala mo siya, makakalimutan mong burang na Kenito na yon. Sobra ka namang makapanlait. Burang na bang 27? Whatever, sumapit ang 18th birthday ni party ni Dea. Idinaos iyon sa isang maluwang na function room ng Bayview Park Hotel. Masaya rin siya kahit paano. Sa tingin niya, ay nag-e-enjoy ang kanyang mga magulang, lalo ng papa niya. Si Berna naman ay nag-e-enjoy na pinagtulakan siya kay JV, isang Filipino-American na kaibigan nito. Hindi nag-e-exaggerate ang kaibigan niya. Totoo ngang super hunk at napakagwapo ni JV. Sa ipinakikita nitong atensyon sa kanya, kung hindi ito nagkukunwari lang, ay flattered talaga siya. But her heart remains stubborn. Wala ito interes sa gwapo at macho na katulad ni JV. Isang lalaki pa rin na kilala niyon, si Kenito lang. Sa kabila ng kahungkagan sa puso niya, ay matagumpay niya nagawa ang lahat ng inaasahan sa kanya ng lahat. Nagplaster siya ng ngiti sa mga labi niya. Nakausap niya ang lahat ng mga bisita. Nasunod niya ang programang ginawa ni Berna. Ngunit siya rin ang unang-una na gaya na umuwi na. Dahil mahirap palang gampanan ng isang papel kung ayaw mo talaga iyong gawin. Nakakapagod, nakakatayo ng enerhiya. Ako na maghahatid sa iyo, Dea. Pag-voluntaryo ni JV nang marinig dito na gaya na siyang umuwi. I brought a car with me. Doon na tayo sumakay para naman malaman mo kung saan ka nakatira. Salamat, pero kasama kong parents ko May sasakyan din naman kami. Sasakyan iyon ng isang tiyuhin niya sa father's side. Nagboluntaryo itong gawing service ang van nito para sa okasyon. Pwede naman kay JV na tayo sumabay, singit ni Berna. Ang dami na nang sakay sa van ng tito mo. Sasabay pa iyong ibang kapitbahay niyo. Masikip na roon. Teka, ipapaalam ko na kina Tita Morena. Bago pa niya mahabol si Berna, ay nakalapit na ito sa mga magulang niya. Wala siya nagawa kundi sumakay na lamang sa kotse ni JV. Parang ang lalim na iniisip mo. Napakislot siya nang tapigin siya ni Berna. Nasa backseat ito at siya naman ay nasa passenger seat ng kotse. Sorry, aniya kay JV.
May sinasabi ka ba? Medyo pagod na kasi ako at inaantok na. I understand, pero pwede naman siguro akong dumalaw sa inyo kapag weekends. Oo, pwede kang dumalaw. Lagi lang sa bahay si Dea kapag walang pasok sa school. Sagot ni Berna. Para sa kanya. At Rebita talagang kaibigan niya. Ikinompromiso na naman siya. Oo nga, napipilitang sabi niya. Kulang ang saya na nararamdaman ni Dea mga kafelisidad. Hinahanap ng puso niya si Kenito. Magpakita kaya si Kenito kay Dea? Kaya naman, abangan!